Alam niyo ba guys na meron tayong isang bagong application ngayon. Hindi ko alam kung bago or na-improve lang yung kanyang interface, yung kanyang mukha sa application na ito. Ayan, so pwede nating ma-download sa Google Play Store and sa App Store mga kaibigan. And sila daw napapautang up to 50,000 pesos. So bonggang-bongga yung mga ads nito sa Facebook. So itatry natin or itatry ko para sa inyo guys. Titignan natin kung goods ba silang utangan or hindi mga kaibigan. So before we go on sa review ay kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para update ka sa upcoming videos and tutorials and of course ay mapabilang ka din sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, so welcome and welcome back sa ating channel. For today's video ay nangat i-share ko sa inyo yung isang lending application na kung saan ay approved naman po ng mga kaibigan, pero ipapakita ko sa inyo kung goods ba silang hiraman or hindi, bagamat approved na approved po tayo sa lagang 1,000 pesos. So, ang loan application pala na ito guys ay CV+. So, kung malala nyo parang nireview ko na ito mga nakaraan and color green, pero ngayon guys is color orange. Ayan, si screenshot guys. Color orange siya guys. V+ online cash loan application. Meron silang 4.8 na stars and meron silang madaming ratings, 2.2K ratings. Ayan, so medyo mataas naman guys. And sila nga ay nagpapautang up to 50,000 pesos. Fast and simple application. So, dati na tong mga ads mga kaibigan. And syempre pag first timer po tayo ay sobrang nakaka-encourage na kapitan sila. Ganun. And then sabi dito no hidden charges, secure and reliable. Ayan, so ang developer nito ay si Philippine Fastness Lending Corporated or Corporation. And tinignan ko po sa Securities and Exchange Commission page or sa website is wala po ang V+. So i-comment nyo sa baba guys kung meron man. Kung na-mislook ko po ay please comment down below. So, pagka-download po natin, by the way, sabi dito sa kanilang application ay loan product overview, loan term, 91 to 120 days repayment up to 3 installment, personal needs, emergency, yun na po yung usage. So, pagka-download guys ay makikita natin dyan si screenshot na hihingi sila ng privacy agreement. So, privacy or ay agree natin na pwede nilang ma-check siguro ganyan yung yung phone natin, contacts, messages. So, alam nyo na yun guys. Then, hingi sila ng active na phone number. Siyempre, mag-send sila ng OTP. Ganyan. And then, ito na nga. So, 50,000 pesos daw po yung ating hiramin sa kanila. Or, yun yung maximum. Pero, as first timer guys, is 1,000 po yung kanilang approved na amount sa akin. So, before natin makuha yung approved na amount, syempre, ay mag-fill in muna tayo. So, first thing is yung basic information. So, alam niyo na yun, guys. So, loan purpose, educational level, residential address, detail address, total previous loan. And, sabi dito, na active number of loan, overdue, total overdue, credit card, and email. So, sa akin, yung mga ganun, guys, 0 na lang yung nilalagay ko para, depende nun sa kanila kasi ma-check naman nila kung meron naman or hindi. The next one is yung ID information na. So, ito na yung mga pa-ID, mga kaibigan. So, yung mga ID na pwede dito, by the way, guys, is nakalagay na po doon yung national ID. Pero, pwede din naman po yung mga ibang ID tulad ng postal, SSS, UMID, passport, and then driving license, voter's ID, TIN card, and pag-ibig. So, pwede yung pag-ibig and TIN card po natin. So, after nun, guys, makapili tayo ng ID is, syempre, kakapture mga information natin. So, automatic na makakapture yung mga information pagka-picture po ng ating ID. So, nakita nyo si screenshot, guys. Kung makikita nyo kung ilalagay ko. Kasi dyan yung information ko, mga kaibigan. So, ito yung sinasabi ko na need natin na mag-check ng mga application, ayan, magtingin ng mga reviews bago natin pasukin kasi nga po, yung mga ID po natin na pinapasok natin dito is dapat hindi basta-basta. So, makikita nyo guys, andyan yung mga information ko, ayan. And then after which guys is yung pa-selfie na. So, meron silang instruction, left and right, ganyan. And then next one is yung information na ng ating bank or ating e-wallet.
So, withdrawal channel na mga kaibigan. So, pwede sa kanila ang e-wallet nga and bank card. So, sa akin Gcash na lang nilagay ko. And the next one is yung contact references. So, parang baliktad baliktad siya. First yung withdrawal channel and bago yung emergency contacts. Anyway, tatlo po yung kailangan dito. And then next one is yung profession, monthly income, and payroll. So, parang nag-mix-mix naman na to. Tingnan nyo guys, nagka-mix-mix na yung mga information nito. So, next one is, sabi dito, apply in 1 second. So, 1 second lang po i-review yung information natin. Anyway, ayan na nga po yung ating approved na amount, which is 1,000 pesos. Ayan, so, sabi dito na 1,000 will be split into one order. So, minsan lang yung payment natin. So, let's check guys. So, sabi dito yung ating due date is May 13. So, ang V Plus guys is up to 15 days. O, diba? Up to 15 days po siya. Pero, nasa inyo guys kung gusto nyong itry. Okay? So, 1,000 pesos nga yung approved na amount and here is yung mga kaltas. So, sabi dito na original loan is 1,000 pesos. Service charge is 250 or 240. And then, 3 terms. So, kung makikita nyo guys, bawas yung ating 240 pero pag magbabayad ka na is meron dagdag na 480. So, ano masasabi nyo? I-comment down sa baba kung gusto nyo pa itong loan application or itong utangan. Kasi nga, half din lang pala yung babayaran mo as yung mga patong-patong na service charge and whatever ay half po guys. Diba? Parang konti lang yung binawas pero pag magbabayad ka pala is halos doble-doble na. So, 757 yung marireceive lang po natin. So, ayun guys, si V+. So, for me is, pwede siguro, pero sa mga talagang emergency kasi nga masakit din naman sa bulsa mga kaibigan. 1,400 something yung babayaran mo and hindi pa buo yung marireceive mong amount. Bagamat 15 days po yung bayarin. So parang kinuha lang din lang. So this is my impression. Ayan, my impression kay V+. And for me is kanina nasabi ko na pwede pero in total or sa aking pag-a-analyze talaga is hindi po talaga siya may re-recommend. Pero nasa inyo guys kung gusto niyo pa rin siyang subukan or hindi. So, nasa inyo guys yung mga desisyon sa mga ganitong jutangan sa ngayong mga crisis time pero dapat po guys na i-review natin yung mga pinipindot natin mga loan application para sa ganun ay maging safe naman po yung mga information natin. So, that's it, my video for today and I hope na nakatulong sa mga naghahanap ng utangan ngayong crisis time nga. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye!